Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Joseph. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Zamboanga noong 1974. Nasa 15 taong gulang ako na mangyari ito. Nakatira ko malapit sa lungsod sa isang lugar na may maraming populasyon. Sanay ako maglakad-lakad dito at pumunta sa mga lokal na parke para tumambay kasama ang aking mga kaibigan. Nang mga panahong ito ay may matalik akong kaibigan na nagngangalang Lino na nakatira mga ilang hakbang lang mula sa amin. Lagi kaming tumatambay, minsan sa bahay ng isa't isa o minsan naglalaro ng basketball sa mga lokal na parke. Ito ay higit sa 2 taon na ang nakalipas. Ngunit habang papalapit ang fiesta sa lungsod, nagaganap din ang isang perya. Ito ay medyo karaniwan sa lahat ng mga laro at iba pang mga atraksyon. Maraming tao ang pumupunta dito mula sa aking barangay at maging sa mga kalapit. Maaari kaming maglakad, ngunit malamang na aabutin ng kalating oras upang makarating doon. Kaya isang araw, nagplano kami ni Lino na pumunta sa perya pagkatapos ng klase. Parehas kaming pinagkatiwalaan ng mga magulang namin na kaya namin pumunta na mag-isa dahil mga binata na kami. Tandang-tanda ko pa, mga bandang 5:00 ng hapon at araw yon ng Biyernes. Naglakad kami ni Lino papunta sa perya. Mga 40 minuto siguro bago makarating doon mula sa paaralan. Pero hindi naman ganon katagal ang pagbabalik sa aming mga bahay dahil may shortcut na daan papunta sa amin. Nung nasa perya na kami ay napansin namin na maraming dapat gawin dito at gumugol kami ni Lino ng maraming oras sa kasiyahan sa pagtingin sa lahat ng mga atraksyon. Nung sumapit na ang gabi, napagplanuhan namin na sumali sa mga laro at sinusubukang manalo ng mga magagandang premyo tulad ng damit, bag at iba pang bagay na gusto namin. May pera kasi kami dahil binigyan kami ng aming mga magulang kaninang umaga para pambili ng merienda. Nung kakatapos lang namin maglaro ng isa sa mga laro, ay may isang lalaki ang lumapit sa amin. Nakapaalang ito at kulay abo ang buhok. Tinanong niya kami kung nasisiyahan ba kami dito at kailangan ba raw namin ng ticket para sa Ferris wheel dahil bibigyan niya kami. Ngunit sa partikular na oras na yon, hindi namin kailangan ng anumang ticket at sa palagay ko, pareho naming nakitang may kakaiba sa taong ito. Dahil amoy malangsa ito at napakabaho pa ng hininga. Nung inayawan namin nito, ay iniwan niya kami at naglakad ito papalayo. Makalipas ang ilang minuto, ay napagpasya namin ni Lino na umuwi na sa amin dahil baka nag-alala na ang aming mga magulang. Nung papalabas na kami ng perya, ay nakasalubong namin yung lalaking nakausap namin kanina. Nagtanong ito kung saan ba kami pupunta. Pero hindi na namin ito pinansin dahil nagmamadali kami. Lumalalim ang gabi nang papalayo kami sa mga ilaw at mas tumahimik ang paligid nang malayo na kami sa mga tao. Nung 10 minuto na kaming naglalakad ay pareho kaming nakarinig ng yabag sa likuran namin. Bigla kong napalingon sa likod at nakita ko na naglalakad rin ang lalaki. Pero hindi ko masabi kung sinusundan ba niya kami o hindi. Nang sinabi ko kay Lino ang tungkol dito, ay iminungkahi niya na magmadali kami. Kaya binilisan namin ang aming mga hakbang. Hindi nagtagal, kailangan naming lumiko at tumaan sa isa pang bangketa. Ang pinakamasamang bahagi ay nasa lalong madaling panahon ay nakita namin ang lalaki na lumiko rin ito.
Habang pababa kami sa kalsada, napagpasyahan namin tingnan muli ang aming likuran. At dito, nagimbal kami sa aming nakikita. Dahil nakita namin ang lalaki na tumuwad dito na nakatingin sa amin. Dahan-dahan umaba ang buhok nito at namumula ang mga mata. Di nagtagal ay tumayo ito at tumakbo papunta sa amin. Kaya tumakbo din kami hanggang sa nagkahiwalay kami ni Lino ng direksyon. Dahil sa kaliwa siya dumaan at ako naman ay sa kanan. Habang tumatakbo ako ay napansin ko na nakasunod ang nilalang sa akin. Dito ko napagtanto na ako talaga ang kanyang punteriya. Sinubukan kong pabilisin ang aking pagtakbo pero nakikisabay rin ang nilalang. Nung malapit na ako sa mga kabahayan ay sumigaw ako ng saklolo. Kaya nagsilabasan ang mga kapitbahay namin. Nang lumingon ako ulit sa likuran ko ay hindi ko na nakita ang nilalang. Nang makapasok ako sa loob ng bahay namin ay nakita ko ni Mama kung paano ko hinihingal. Kaya tinanong niya ko kung bakit ngayon lang ako nakauwi at saan raw ako galing. Nung sinabi ko sa kanya ang totoong nangyari, napansin ko na parang nag-alinlangan nitong maniwala. Pero hindi ko na lang siya pinilit na maniwala dahil baka magalit ito. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Lino sa kanyang bahay. Buti na lang ay ligtas siya at walang masamang nangyari sa kanya. Mula noon, hindi na kami nagpapagabi sa daan dahil sa takot na baka makita namin ulit ang nilalang na yon. Pero makalipas ang isang linggo, sa hindi inaasahan ay pareho kaming nagkasakit ni Lino. Lagi kaming nilalagnat at lagi rin sumasakit ang aming tiyan sa tuwing sasapit ang gabi. Kaya tinanong kami ng aming mga magulang kung ano raw ang madalas naming kinakain sa paaralan. Sumagot naman kami na tinapay lang at saka juice. Kaya nagdesisyon ang aming mga magulang na dalhin na kami sa paggamutan. Pero nung sinuri kami ng doktor ay wala itong nakitang sakit. Kaya lumipat kami sa iba pang paggamutan. Pero ganon din ang sabi ng doktor, wala raw kaming sakit. Nung papalabas na kami ng paggamutan ay may isang lalaking tumawag sa amin. Nang lingunin namin ay isa pala itong wardman. Sabi niya ay hindi raw pangkaraniwan ang aming sakit. Mas mabuti raw kung magpatingin kami sa isang manggagamot. Kaya naman, nang tanungin siya ng nanay ko kung bakit niya sinabi yun, ang sagot niya na kanina raw habang sinusuri kami ng doktor ay nasa likuran namin siya ng mga oras na yun. Dahil may sadya siya sa sekretarya nito. At dinig na dinig niya ang sinabi ng doktor na wala kaming anumang sakit. Kaya naisipan niyang tawagin kami para kausapin. Bukod dito, nag-alok siya na samahan kami sa kanyang kapitbahay na isang manggagamot dahil pauwi na rin siya. Kaya naman, pumayag ang aking mga magulang, pati na rin ang mga magulang ni Lino. Dahil wala namang masama na maniwala man kami o hindi. Nang nasa bahay na kami ng manggagamot, agad kaming sinuri nito. Maya-maya, ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit kami nakaranas ng ganitong karamdaman dahil kami raw ay nakursunadahan ng isang aswang na di umano'y dumadalaw sa aming bahay tuwing gabi. Binanggit din niya na kaya sumakit ang tiyan namin ay dahil sa unti-unting kinakain ng nilalang ang aming atay. Kaya nagpasya ang manggagamot na samahan kami pauwi dahil binanggit niya na balak niyang hintayin ang aswang mamayang gabi dahil plano niyang patayin ito. Pagsapit ng hapon ay doon kami tumuloy sa bahay ni Lino dahil may naisip na plano ang manggagamot. Nung sumapit na ang gabi, habang kami ay nakaupo sa sala, biglang tumayo ang manggagamot.
at sumenya sa amin na nandito na raw ang aswang at nasa bubong ito. Kaya mabilis nang binuksan ang kanyang kahon. Naglabas siya ng isang maitim na manok at sinabayan na ito ng dasal gamit ang ibang lengguwahe. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang punyal na kutsilyo sa kanyang bag. Noong isinaksak na ito sa manok, ay agad kaming nakarinig ng mabigat na bagay na nahulog mula sa aming bubungan. Lalabas sana ang ama ko para tingnan ito, pero pinigilan siya ng manggagamot dahil wala na daw sa labas ang nilalang. Pero kahit nakatakas ito, ay hindi rin magtatagal ang buhay nito dahil sa sugat na natamo nito. Ilang minuto ang lumipas, napansin naming bumubuti na ang aming kalagayan. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa manggagamot. Kinabukasan, may kumakalat na balita sa aming barangay tungkol sa isang walang buhay na bangkay na natagpuan sa labas ng aming baryo. Nabalitaan na may isang lalaki na kulay abo ang buhok ang natuklasang may saksak sa kanyang puso. Simula noon, naging maingat na kami ni Lino at hindi na kami basta-basta pumunta, lalo na sa mga hindi pamilyar na lugar. Hanggang ngayon, kahit may mga apo na ko, malinaw pa rin sa aking alaala ang mga nangyari sa amin noon ng matalik kong kaibigan na si Lino. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa baba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.